Isang mapagpalang umaga sa lahat, sa mga di pa nakakilala sa akin. Ako nga pala si Arnold Bitachi from Liloy, Zamboanga del Norte. Nais ko lang i-share sa inyo ang testimony ng buhay ko nung bago ko nakilala ang Diyos at ngayon nung after ko nakilala ang Panginoon sa buhay ko at paano niya ako binago. Kagaya din ako dati, isa din akong bunga ng invitation bago ko nakilala ang Panginoon. Ako po ay isang lasinggero dati at lahat ng bisyo ay napasukan ko. Naging lifestyle ko dati ang mag-hangout sa barkada. At nang dahil sa barkada, kaya ako nalulong sa mga iba't ibang bisyo. Sugal, inom, droga, at saka nang dahil sa barkada, kaya ko natutunan ang lahat ng bisyo. Dati, sinubukan ko lang uminom out of curiosity kung anong lasa. Pero nung kalaunan, hindi ko na pansin na naging alcoholic ako. Na to the point na kung hindi ako makainom ng tanduay, hindi ako makatulog. Nanginginig ang buong kalamnan ko. Nang dahil sa bisyo, naging mainitin ang ulo ko. Laging iritable, hindi ako mapagsabihan, at higit sa lahat, nawalan ako ng oras sa pamilya ko. Dahil ang akala ko dati, ang mahalaga ay barkada. Dumating ang araw na nagkasakit ako, bumigay yung katawan ko dahil sa bisyo. Nanghihina ako. Doon ko na-realize na baliwala yung buhay ko. Parang walang direction. Kaya natanong ko sa sarili ko, ito na ba yung buhay ko? Nung na-realize ko yun, nanalangin ako sa Panginoon. Humingi ako ng tulong sa Kanya at guidance. Alam ko dati alam ko na may Diyos. Pero hindi ko siya priority sa buhay ko. Kasi hindi ko alam kung anong halaga niya sa buhay ko. Dati, isa akong youth leader. Naging leader ako sa iglesia. Pero parang yung pagsiserve ko sa Kanya, parang compliance lang. Simba, tapos uwi, tapos parang walang nangyayari. To cut the story short, nung time na yun, nung nanalangin ako sa Panginoon, merchandiser na ako noon ng Pure Foods. At doon sa trabaho, doon ko nakilala yung mentor ko. Siya yung nagturo sa akin. Siya yung naging tulay upang magbalik loob ako sa Panginoon. Itinuro niya sa akin, pinakilala niya sa akin si Kristo. At pinatanggap niya sa akin si Kristo sa buhay ko bilang Diyos at tagapagligtas. Simula nun, in-invite niya ako sa church. Dito sa church. At doon nagsimula, na-realize ko na mahal pala ako ng Diyos. At ito yung salita na hindi ko malilimutan. Ito yung unang salita na natutunan ko sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to give you hope and a future. Dito ko na-realize na mahal pala ako ng Diyos. Di pala niya ako pinabayaan bagkos ako lang yung lumayo sa Kanya. Naalala ko noon nung bago lang ako dito sa church, bago lang ako pumupunta dito, balak na sana akong hiwalayan ng nobya ko. Yun yung misis ko ngayon. Dahil naisip niya na wala siyang mapapala sa akin dahil yan nga, lasinggero at ng daming bisyo. Buti na lang, nung araw na makipaghiwalay na sana siya sa akin, dinala ko siya sa church na ito. At doon kumilos ang Diyos sa buhay namin. At inalis ako sa bisyo at hindi nagtagal, kinasal kami dito sa church. Kinasal kami mismo ni Pastor Robert.
Ah, After nun, hindi pa rin naging madali yung pagiging yung pagbabagong buhay. Kasi ang daming trials, ang dami pa rin mga temptations, mga barkada, nag-i-invite. Mula noon, nag-decide ako na umalis doon sa tinitirhan ko upang maiwasan yung mga barkada. At doon, nagsimula kami mamuhay ng matiwasay, malayo sa barkada, malayo sa bisyo. Doon, nagsimula yung pagpapala ng Diyos sa buhay ko. After a month, nung nag-serve na ako sa Kanya, na-promote ako as a coordinator sa San Miguel Pure Foods Company. At tumagal po ako doon ng 10 years. At nung last year 2022, lumipat po ako sa Nestle Company with same position as coordinator. And months after, na-promote po ako as to a higher position. Hindi ko po ipinagmayabang kung ano yung mga narating ko ngayon. Bagkus ay gusto ko lang i-share sa inyo dahil gusto kong ipagmalaki ang Diyos kung ano yung ginawa niya sa buhay ko. Gusto kong ma-inspire kayo sa buhay ko na kung ano yung ginawa ng Diyos sa akin na pwede rin gawin sa inyo basta maging tapat at magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam kong hindi madaling magbago, lalo na sa mga bagay na nakasanayan na natin. It takes time. It takes courage and determination. Ang dami nating dadaanan ng mga trials, temptations, and even pamilya natin ayaw tayong paniniwalaan. Alam ko, kapag kasama natin ang Diyos, walang imposible. Mga kapatid, hindi aksidente na nandyan ka sa upuan ngayon, nakikinig. Hindi aksidente na in-invite ka. Kung sino ngayon nag-invite sa'yo, alam ko may magandang plano sa buhay mo. Alam ko na mahal ka ng Panginoon. Alam ko mayroon tayong iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. Pero ito lang yung sigurado, mahal tayo ng Panginoon. Hindi man ako perfecto, hindi man ako mayaman, pero ito lang yung sigurado ako. Perfecto ang Diyos na pinagsisilbihan ko. Hindi sapat na may natutunan ka lang. Ang mahalaga ay gawin nating lifestyle ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ika nga, faith without action is death. Kaya mga kapatid, we need to decide kung kailangan nating magbago. We need to take the risk. We need to trust God. We need to trust the process. Hindi madali ang pagbabago, pero dapat nating simulan. Change is constant. We need to work out our salvation. Kaya mga kapatid, simula ngayon, mag-decide po tayo. We need to allow God to work in us, to use our life, to guide us, and especially, hayaan natin ang Diyos na kumilos sa buhay natin. To God be the glory. Padayon, Ikson. God bless.